weekly stock stories where I share my personal opinion and insight of what's happening on some of the companies listed under the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So very weak ngayon ang Philippine stock market. And anong ginagawa niyo sa Philippine stock market? Ba't kayo nandyan? Sell, sell, sell. So it seems tuloy-tuloy siyang bumabagsak lately. Kasi may usap-usapan na karoon ng parang off-cycle na rate hike adjustment. So off-cycle, ibig sabihin parang emergency na rin yan eh. Siguro sobrang bilis ng inflation rate. Kaya mapipilitan silang magtaas ng interest rate. So I'm not sure kung nangyari na. Pero parang yan yung pinafactor in ngayon ng ng market. That interest rate hike parang gravity yan ng stock market. Kapag umakyat siya, yung sentiment sa stock market bumabagsak. Yung future cash flow generation ng mga businesses humihina kasi yung capital nagiging expensive siya. Okay? Yung capital for expansion, ganyan, bla bla bla, yung mga mahilig umutang, naging expensive siya. Therefore, pag humina yung cash flow generation nila, yung valuation ng mga businesses, di ba? Yung future valuation ng mga businesses, bumabagsak din. Okay? Since forward looking ang stock market, dinidiscount nila yan kaagad. So, quick update. Very weak ang stock market ngayon. ESEI. And still, nandun pa rin tayo sa BBM. Anong gagawin natin? QQQ, napakalakas. Artificial Intelligence, why not? Buy up nyo lang ng i-buy up. S&P, malakas din pero hindi siya ganoon kasing lakas ng QQQ. Emerging market, bull run. So mostly ngayon nagdadala ng EM, China. Southeast Asia, still hindi gumagalaw, 7 to 8%. International, malakas pa rin, 14%. Total world, 12%. So talagang walang mali ngayon sa madaming stock market around the world. Pilipinas lang, and of course, my personal dividend retirement portfolio. Dahil hindi maganda yung sentiment, na drag down din yung kanyang year-to-date performance. And yung mga inaasahan kong outlier, it looks like, hindi pa pinipitik, Ngayon, should I be worried? No. Kasi alam ko yung value ng portfolio ko, As of today, undervalued pa rin siya in the short term, medium term, and of course, long term. And nangyari na sa kanya yung nag-stagnate yung performance ko just like nung 2022, 2023, and then bigla-bigla siyang bumabawi. Kasi I never stop on looking for opportunities. Na sa ngayon, na-outperform na ako ng QQQ. Ayan, So 100k naging 243k na siya, since 2021 versus 236. Pero long term, I think i-outperform ko yan, massively. Ngayon para kahit underperforming yung Philippine stock market, kung saan ako invested, dikit na kami. What more kung biglang bumawi yung sentiment sa Philippine stock market? Kung biglang bumaliktad yung sentiment sa US market, di ba? And only time will tell. Good thing is that I'm a long-term investor. My time horizon is very long. Hanggat nakapag-invest, mag-invest ka lang, okay? So number 1, Meralco, Nokia feasibility bet. Matagal pa to kahit i-headline nila yan eh. Anong mangyayari dyan? Sobrang tagal pa yan. Ay! Sell, sell, sell! OMG! Nag-decline siya ng negative 12% in 1 month. Takbuhan na, okay? So this long-term utility story has caught the eye of institutional ESG funds. Wala nga yan, institutional, sell, 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 Number 2, Mega World, 15 billion township expansion.
Ang tanong sa current economic condition ng Pilipinas, may mga kukuha kaya dyan? So, karon daw sila ng or magkakamit sila ng 15 billion in capex over the next 5 years. Focuses on high-density commercial spaces tailored for expanding tech and BPO. Hindi ba papatayin ng AI? Kasi habang nag-boom yung AI, feeling ko, eventually papatayin niya yan eh. So, Meg, ganyan lang siya, chill-chill lang siya sa baba. Although growing siya, walang sentiment kasi nga, una-una, pahit yung sentiment sa stock market, pahit yung sentiment sa property sector due to yung sunod-sunod ulit na interest rate hike na possible na paparating. And again, mga property sector known yan na umutang ng umutang kasi. Okay. Citicorp Renewable Energy Corp IPO milestone. Newly operational solar farms have officially achieved 100%. So, kumusta na to, CREC. So, CREC, So, since IPO, maganda yung takbo niya. So, maganda yung sentiment ng mga solar eh. Ganyan, CREC. I think CREC, di ba? Mas CREC siya. Medyo mas maganda yung price action niya kesa sa ibang rate. ASEN, di ba? Solar. Mga solar ngayon, maganda yung sentiment sa kanila. For some reason. Kasi di ba? Hindi daw sila related sa oil price hike. Ganyan. CNPF cold chain expansion announces the completion of its state-of-the-art cold storage facility. Designed to cut raw materials waste and protect processing margins. Okay. So, pang-improve ng margins, ang tanong, natupad na ba yung hinihingi kong isel to? Uy, nangyayari na, Brad. Pero feeling ko pag talagang sulit na bargain price, kailan bunik niya rin siya rito, mga 15, or maybe even below. Na pagpapuntang 15, di ba? Ay, 46% lang pala eh. Pwede na yan. Sunod-sunurin mo na. So, Nickel Asia Processing Pivot. So, nag-disclose sila ng ongoing structural design for an additional high pressure. Pero matagal pa to eh. Yung mga ganyan. Design pa lang. Aiming to boost local value extraction. Ang tanong, once na natapos nila yan, may mining output pa kaya sila, di ba? So far, I think okay pa rin yung price ng nickel sa world market. Pero how about nickel itself? Uy, so sakto lang. DG Plus platform rollout. Defying recent regulatory headwinds. Plus launch its newest localized digital entertainment application. So, na raw siya? AI driven. Wala na to. So, itong Plus, magre-report to ng declining growth. Hanggang third quarter to. Kasi third quarter yung niya eh. Late ng third quarter yung start ng sa kanya last year eh. Start ng regulation sa kanya eh. So, yung weakness na kanyang growth hanggang pa yan third quarter. And with the current economic environment ngayon ng Pilipinas, may nagsusugal pa kaya? Ayan sell. I think very interesting to pag bumalik to ng below 8, Kasi walang walang ganong utang yan eh. Malinis balance sheet niyan. Of course, cash flowing business. Nabawasan yung manunugal pero may magsusugal pa rin, di ba? Converge. Subsea cable landing. Officially completed the terrestrial landing station of its international subsea cable network. Na yung mga ganito, nagawa na to nila nila Tel, nila Globe, their data carrying capacity without relying on leased overseas infrastructure. So, Converge, nag-stagnate na to sa growth, Nag-flatish na siya, therefore, hindi na siya considered as growth stock. I think ang tamang consideration na sa kanya is utility stock, and internet company. And kapag ganun nga, I think babalik to sa 8 and below.
Magti-trade siya at a lower multiple similar to TEL tsaka Globe. And kapag nag-trade na siya at lower multiple, karoon na siya ng juicy na dividend yield, baka doon siya magandang pasukin. Di ba? Robinson's Land. Logistics hub handover. So, turned over its largest premium warehouse, blah, 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 to a multinational e-commerce giant. So, RLC, resilient sila sa Q1. Sa Q2, magkakaalaman, no? So, also declining siya, oh. Talagang ano tayo ngayon, no? Lahat ng blue chip, sell, eh. So, DNL, Batangas Plant Utilization. Tagal na nilang hine-headline to na binibida. Hanggang ngayon, di pa gaano nagmamaterialize yan eh. So, disclosed that its flagship Batangas facility has reached a new high export capacity utilization. Ang tanong, may profit ba sila dyan, di ba? Taas ba yung margins nila? Nakakapag-export ka nga kung wala namang margin, no? Wala namang na-extract na profit, di wala din. The milestone is a major fundamental indicator for their high margin specialty food ingredient. So, DNL, feeling ko mayari to sa ano, Q2, no? So, sa ngayon, di ba rin maganda yung sentiment sa stock and isa rin to dati sana eh, pag newbie ka dati and nile-lecturean ka about stock market. Isa to sa mga binibida nila dati eh. Bakit? Kaya may run up nyo. So from 2 pesos or 3 pesos, nag-rally siya all the way to 11, 12, 13. So it's one of those success story in investing. Dati, no, kapag hinawakan mo siya, 2013 papuntang 2017. After that, di na siya success story, di ba? Disaster na siya. So most definitely yung valuation niya dyan is driven by expansion na yun yung nangyari ngayon mostly sa mga companies dyan sa US market. Once na nawala yung premium sa US market, dami maipit dyan. Okay. Aboitiz Power Geothermal Asset Upgrade. So, mechanical overhaul across its geothermal steam fields. Siguro pampa-improve ng reliability para pag maganda yung reliability nila, uptime, mas madaming profit. Ayun the upgrade successfully recovered lost generation capacity. So syempre, blue chip to. Ang tanong, kumusta yung sentiment sa kanya? So, ganun din. Sell. Walang takas ngayon yung mga blue chip, no? So, EI Corporation, backlog milestone. Wala to. Ibang EI na to eh. Tsaka, yung dating EI, daming no? Daming iniwan na utang. Domestic infrastructure order book, meron ba? May naganap ba na, infrastructure progress ngayon sa, Pilipinas? So, ongoing mass transit rail development. Totoo ba? Meron? So, EEI, again, sell. So, Wilcon DPAT, footprint scaling. State aggressive with its expansion matrix. Opening its latest home improvement hub in the Visayas region. So, ang kulit pa rin nito, no? Talagang, expand pa rin na expand. Kahit nasa siya, discretionary product. Parang sinasabi, bumili kayong gusto nyo. Pag nag-recover yung economy, di ready na sila, ganon. Management is betting on regional construction growth. Yun nga problema eh. Meron ba? To offset software retail volumes in the metro. So, Wilcon, sell na naman ba to? Ayun ay lahat nga ng talaga eh, no? Lahat ng kilalang blue chip, sell eh. So, GSMI Product Automation. Siyempre, pag in-automate mo yan, yung mga labor, so, mabawasan yung siyempre. Yun nga lang, di ba? May maapektuhan na, mga labor, manggagawa. Ganoon naman ang kalakaran sa ibang bansa din. Automation talaga. Hanggang sa unti-unting i-phase out yung mga minamanual mo, ganyan. Na itong si GSMI, laki ng cash nito, no? Naipon ng naipon, so madami tong pwedeng gawin sa kanyang cash ngayon. And one of them na pwede niyang gawin is eto, no?
advanced packaging automation lines at its major regional bottling hubs. So, expected to preserve net margins by Q3. Ang tanong, kumusta ang GSMI? Di ba? So, resilient and kung i-sell down to, I think sa laki ng cash nila, pwede to mag-initiate ng share buyback para maprotektahan lang yung nilang stock price. Yun lang ang gagawin nila. Okay. So, SGP dividend payout formality. So, binalik na daw nila or ibabalik na nila yung latest round of quarterly cash distribution. Yun pala eh. So, bye na ata to ah. Re-resume na daw ayun no. Wish it eh, nag all-time high nga. Number 15. The 5850, wala na, basag na. As of today, as of this hour, basag na po. Ayun no. 5768. So maghanap na tayo ng bagong support. Pwede na siguro dito 53, strong support. Ito yung support ng COVID. Ang lupit mo BBM, wala tayong COVID pero mukhang doon tayo papunta no. So para mo na rin sinabi parang lockdown yung mga businesses no, parang para mo na rin sinabi inutil ngayon yung mga business kasi babalik tayo rito eh. Ang kaibahan lang is bukas ngayon yung mga businesses is just that hindi lang maganda yung outlook nila siguro. Institutional fund managers are executing black sales on high beta issues. Wala nga sumalo eh. Today is a sell day.